Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah sira. So ngayon, tuloy natin yung pagtalakay tungkol doon kay Abu Dar al-Ghifari. So nagsyahada na nga siya. At sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isikreto mo ito. Isikreto mo ang iyong pagmumuslim. Pero nga si Abu Dar, taga doon siya sa lugar ng Ghifar. So nandun na yun sa may norte papuntang Syria. At kilala sila bilang mga tulisan. So baka itong si Abu Dar tulisan din. Wala siyang katatakutan sa Quraysh. Sanay siya makipagbasag ulo. Kumbaga, sanay siya, wala siyang katatakutan sa kanila. Kasi nga, sinabi niya sa Quraysh na nag-Muslim nga siya. Pero sa sobrang dami ng Quraysh na talo din siya. At yung bumagsak na siya, inawat sila ni Al-Abbas at sabi sa kanila, Wailakum taktuluna rajulan min Ghifar. So sabi niya, kasawian sa inyo, papatayin ba ninyo ang lalaki na mula sa Ghifar? Wa matjarukum wa mamarrukum ala Ghifar. Gayong ang inyong daanan at ang inyong mga kumbaga, paninda ay dumadaan sa Ghifar. So ba natauhan na yung Quraysh at tinigilan na nila si Abu Dar al-Ghifari. Tinigilan na nila si Abu Dar al-Ghifari. Falamma an nasbahtu al-gad, sabi ni Abu Dar, ito yung pagpapatuloy, raja'tu. So binugbog na siya kahapon, di ba? Bumalik na naman siya nung sumunod na araw. Fakultu, mitlu ma kultu bil ams. At sinabi ko uli yung sinabi ko kahapon. Inulit lang niya yung ginawa niya. Nagsyahada siya doon sa harapan ng mga tao. Para doon sa Omar series, di ba yung nangyari kay, sino yun? Abdullah bin Mas'ud. Yung lalaking payat doon, tapos binabasa niya yung Suratul Rahman. Yan. Di ba binugbog din siya doon. Pero siya ilang beses niyang inulit. Posible rin kasing sanay siya sa bugbugan sanay siyang nasasaktan. Kaya nga, matagal ng debate yun Sino raw mananalo halimbawa magkakatagpo sila? Si Manny Pacquiao o si Bruce Lee? Tagal na debate yun. Bata pa ako, pinag-usapan ng mga tao yun. Si Manny Pacquiao versus kung buhay man si Bruce Lee at kung magkasing edad sila, sinong mananalo? Simple lang yun. Para sa akin, si Pacquiao. Kasi si Pacquiao, sanay na tinatamaan yun Yung trabaho niya talaga mabugbog si Bruce Lee, yung Jet Kundo, magaling siya sumuntok. Sabihin natin malakas. Sabihin natin mas malakas siya sumuntok kay Pacquiao. Pero malaking tanong palagi, kaya bang tagalan ni Bruce Lee yung suntok ni Pacquiao? Kasi Pacquiao sigurado kaya niyang tagalan yung suntok din ni Bruce Lee. Kasi ang daming malalakas na nakalaban si Pacquiao. Mas malalakas pa sa kanya kung tutuusin. Mas malalakas. Madiskarte lang talaga siya. So ito si Abu Dar, talagang sanay siya na nagugulpi. Kumbaga, sanay siya sa sakit ng katawan. Kaya gago lang yung yung may kipag-away sa construction worker Sabi nila, gago lang yung may kipag-away sa construction worker. Kahit sino ka pa. Paano pa yung Manny Pacquiao yun? Umalik daw siya. Sinabi niya kahapon. Faqalu, kumu ilahada as-sabi. Sabi ng Quraysh sa isa't isa, tumayo kayo at labanan ang kumbaga, yung sabi kasi, di ba natalakay natin ito? Ito yung relihiyon nung unang panahon na sumasamba sila sa mga bituin. So ito yung tawag nila sa mga Muslim na tumalikod sa relihiyon nila. Kumbaga tawag lang nila kasi hindi naman sa hindi nila naiintindihan. Ayaw nila intindihin. Ayaw nila unawain kung ano yung Islam. Nang layunin ng Islam, kumbaga, gawing isa na lang ang pagsamba para kay Allah. Hindi nila maintindihan yun. Para sa kanila, yung umaalis sa relihiyon nila na pagsamba kina Allah at Al-Uzza,
pagsamba sa iba pa, pagsamba sa mga bituin at sa mga iba pang nasa langit. So yun yung ano nila, sabi. Sabi ang tawag. Parang doon sa Omar series din, di ba? Yung nung nag-Muslim si Omar, so yun yung pinagano nila, pinagsisigaw nila. Lalong-lalo ni si Abu Jamil, yung chismoso doon. Inna Omar kad saba. Si Omar daw ay nagsaba, nagmurtad para sa kanila, kumbaga nagmurtad. O sana abi, masana abil ams. At ginawa nila sa akin ang katulad ng ginawa nila kahapon. Fadarakat ni Fadrakani al-Abbas. At inabutan na naman ako ni Abbas. Fakabba alayya wa qala mitlu maqalahu bil ams. So inarangan niya ng katawan niya si Abu Dar al-Ghifari. At sinabi ni al-Abbas ang katulad ng sinabi niya kahapon doon sa mga tao na papatayin ba ninyo yung taga-Ghifar? Baka magsisi kayo, ganong bagay. So napaka tindi nung pinagdaanan ni Abu Dar al-Ghifari doon sa umpisa na ito ng kanyang pagmumuslim. Siyempre, naging matuwid na rin siya sa mga nakalipas na mga panahon. Alhamdulillah. So, yung iba pang mga detalye ng kanyang buhay, isingit natin, inshallah, na napakahalaga kasi nung talambuhay ni Abu Dar. Kasi siya yung nababanggit dito na, di ba yung una namatay, unang dalawa, si Iyas at saka si Suwaid. Pero dito sa mga sumunod na nababanggit na nabuhay na sila, kumbaga. Buhay sila hanggang sa malaking bahagi nung pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito si Abu Dar. At itong sumunod na nabanggit, si Tufail bin Amr ad-Dawsi, na natalakay na natin yung kanyang talambuhay. Siya yung ano, di ba? Yung pinuno ni na Abu Hurairah. So idagdag lang natin, kasi yung kay Abu Dar, baka matagal pa natin to bago talakay doon sa pagtalakay natin sa talambuhay ng mga sahaba. So si Abu Dar, yung tribo din nila ay napapabilang sa Kinana. Diba? Andun, mga Arabo din talaga sila. At kinikilala siya bilang ika-4 o ika-5 sa mga nag-Muslim. As in, ano talaga ito? Kumbaga, maaga pa, kumbaga na tinutukoy. So dito, bagaman, di ba, yung chapter natin ngayon, yung da'wa na pagkatapos niya pagkagaling ng Taif. So may mga nagsasabi kasi na mas maaga pa siyang nag-Muslim talaga. Mas maaga pa. At maaring yung inilahad dito, hindi siya nangyari pagkatapos ng Taif. Nauna pa talaga. Nauna pa siya talaga. Actually, si Abu Dar al-Ghifari nag-ulat ng hadith. Nung nag-Muslim daw siya, ang nakita niya lang daw na Muslim 5. 5. At 2 babae. 5 lang daw. So, posibleng tinutukoy niya doon, syempre, si Ali, si Abdullah bin Mas'ud, si Abu Bakar. Siya na yung pang-5, kumbaga. O kasama na doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero lumalabas kasi dito sa pagkakaulat naman ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri, nabalitaan niya ito pagkatapos na ng Taif. Kasi lumaganap na yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero either way, nauna siya. Kabilang siya sa mga nauna na nag-Muslim. Kabilang siya sa mga nauna na nag-Muslim. At yung lugar nila, yung Ghifar, so nandun na rin ngayon sa norte ng Makkah. Lampas pa ng Madina, pakit pa ng norte, papunta na ng Syria. Doon sa kasalukuyang ano ba pala? Rabada, yung pangalan ng lugar nila. So si Abu Dar al-Ghifari, so bukod dito sa panahon niya na ito, nung maaga niyang pagbumuslim, alhamdulillah, so nakasama rin siya sa mga jihad, alhamdulillah. At
Kabilang siya dun sa mga ipinapadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag may mga kumbaga patrolya at iba't iba pang mga gawain. At pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buhay pa siya nung panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Buhay pa siya nung panahon ni Uthman radhiyallahu anhu at doon na rin siya namatay doon sa kanilang lugar. Kumbaga umuwi na siya sa kanilang lugar kasi posibleng iniwasan niya na rin yung mga kaguluhan kasi magulo na nung panahon ni Uthman at ni Ali. Hindi na siya nakisali doon sa kanilang mga doon sa mga nangyayaring mga kaguluhan nung panahon na yun, alhamdulillah. Sa sumunod na nababanggit dito si Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ito na yung pinuno ni na Abu Hurairah. Kana rajulan syarifan, syairan, labiban. So siya daw ay marangal na tao at siya ay matalinong makata. Raiso kabilati Daws at siya ay pinuno ng tribo ng Daws. So yung kanyang pagkapinuno, kumbaga, siya talaga yung pinuno ng kanilang tribo. At siya yung pinuno na, ito yung ano nga kapag pinag-uusapan yung mga wulatul umur, yung mga pinuno na tinutukoy sa Quran, ito talaga sila. Yung khalifa, yung gobernador, yung pinuno talaga ng isang tribo o pamayanan na malaki yung papel na ginagampanan niya sa buhay ng mga tao. Ito. Na sobrang laki ng kanyang papel, kumbaga. Halos siya na yung nagpapakain sa kanila. Siya na yung kumbaga, nagdadamit sa kanila o nagbibigay sa kanila ng tahanan. Ito yung mga pinuno na bawal talagang suwayin. Pero pinagkakitaan lang tayo, tas bandang huli gusto niyang i-impose yung sarili niya na parang khalifa. Ano siya, sinuswerte? Hindi ganun. Tinanggap na niya yung bayad natin. Tinupad na natin yung obligasyon natin sa kanya. Ngayon to pa rin niya yung obligasyon niya sa atin. Pakitukuha tayo ng mabuti bilang kapitbahay. Huwag siyang asta na khalifa na bawal punahin, bawal sitahin. Kasi itong meron tayo, community ito, pero hindi ito ganito na nakasalalay yung buhay natin sa kanyang. Yabang-yabang niya, mamaya mas mayaman pa tayo pala sa kanya. Puro siya kayabangan. Wala siyang pagmamalaki. Wala siyang may pagmamalaki. Kung gustuhin natin siyang palitan, pwede natin siyang palitan. Kasi wala siyang kwenta. Napaka dali. Pero sa ibang mga kalagayan, ito, mga ganitong level ng pinuno, hindi ito basta-bastang napapalitan Hindi ito basta-bastang napapalitan. At magkakaroon nga ng malaking kaguluhan kung bibiglain lang na papalitan. Kaya nga, ito yung mga pinagbabawalan na pag-aaklasan. Kumbaga, so tayo, hindi tayo nag-aklas. Pinanagot natin siya. At ayaw niya. Di bala sa buhay niya, gawin niyang, gusto niya, magtayo siya ng sarili niyang sekta. May sarili nga silang Quran Ashabul Kahfi. Kumbaga, pinapalitan na nila yung mga aya ng Quran. Marapat lang talaga na wala tayong kinalaman sa kanila. Marapat lang. Kung meron man magkokomento, mga ganun-ganun, bakit daw nagtatayo ng masjid porque nagtampo lang sa... Ayan sila magsabi nung gusto nilang sabihin. Mga bobo rin yun Yung mga kapubapanig yung bobo rin, mga kapwa nila. Baka mandurugas din Tinamay si Kapitan, di ba? Hindi naman niya kaibigan yan. Ngayon lang niya naging kaibigan yan nung naging kaaway ako. Kung hindi ako magiging kaaway niyan, magiging kaibigan ba niya yan? Hindi. Kasi may plano din si Kapitan sa akin yan yung nangyayari. Wala silang anumang pamumuno. O kaya kumbaga karapatan sa pamumuno na kailangan nilang ipagdiinan sa atin o pwede nilang ipagdiinan sa atin. Wala silang karapatan. Wala silang qualification at iba pa tungkol sa pamumuno. Salamat tala. Inshallah. Palit kayo Hasan. Parang mababali upuan Inshallah. So ngayon balik tayo kay Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kana rajulan syarifan, syairan, labiban. So matalino raw siya na makata. Raiso kabila Daws, pinuno ng tribo ng Daws. Wakanat
wakanat li kabilatihi imaratun aw shubhi imaratun fi ba'di nawahi al-Yaman. So siya daw ay sa pamumuno niya, yun nga talagang kinikilala siya bilang Amir o pinuno ng Imara. So ito na nga, ito na yung wilatul umur na tinatawag, na nangangalaga o namamahala sa pangkalahatang buhay ng mga tao. Pero ngayon, kalagayan natin ngayon dito, hindi siya waliyul amr eh. Hindi nga tayo nagbaya sa kanya o ano pa man. Walang sino man nagtalaga sa kanya na maging pinuno. Siya na nagtalaga sa sarili niya. At gayon din, yung posisyon niya, hindi irreplaceable eh. Replaceable siya. Hindi katulad ng mga ganitong mga pinuno. Na ito talaga yung pinagbabawal na pag-aklasan. So tayo, hindi tayo nag-aklas nga. Pinanagot natin siya kaya siya galit na galit. Pinanagot natin siya. Gusto natin ng linaw. Ano nangyayari? Saan napupunta yung pera? Ba't puro palpak yung desisyon mo? Diba? Siya ang ingay-ingay niya kapag meron nakagawa ng mali. Pinananagot niya. Pero siya, kapag nagkamali siya, sinong magpapanagot sa kanya? Wala kasi hindi niya tinatanggap yung pagkakaroon ng sistema sa pamayanan. Wala, hindi yan walang, kahit sinong kumampi sa kanya, kaya kong patunayan yung posisyon natin. Wala nang kakampi sa kanya kundi bobo lang din na kapwa niya. Katulad niya na bobo. So, si Tufail, so sa kalagayan nga siya ng Imara. At yung Al-Baha kasi, iba nandun siya sa west ng Saudi Arabia. Iba na nga yung panahon dito, parang Pilipinas ito eh. May mga gubat, may waterfalls. Dito na merong leon. Meron naman leon sa desyerto, pero may mga nakatira di sa gubat na mga leon. Maraming waterfalls dito sa Al-Baha. Tapos malamig yung panahon. Meron kasi akong kaibigan dun sa Saudi. Sundalo yun eh. Lagi pupunta sa Islamic Center. Tapos minsan kakain kami, yayain niya ako sa labas. Marami kami na pagkukwentuhan. Yun, lagi niya nakukwento, yung yung lugar nila. Nakita niya raw yung mga video tungkol sa Pilipinas. Parang galon daw yung Pilipinas. Yung Al-Baha, yung lugar nila parang Pilipinas. Sabi niya. Tsaka malamig. At yung niya, yung kanyang teritoryo ngayon, Al-Baha, umaabot na siya hanggang sa may malapit na sa Yemen. Kadima Makkah fi Hadi Ashar minan nubuwa. So dumating daw siya nung ika-11 na taon ng pagkapropeta. Ka-11. So ito pagkatapos na rin nung pagpunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif. Pastakbalahu ahluhu qabla wusulihi ilayha. At si At-Tufail, kumbaga, sinalubong na siya ng Quraysh bago pa man siya pumasok ng Makkah. Katulad yung natalakay natin nung nakaraan. Kasi kilala siya talaga din ng Quraysh. So sa pagsalubong nila na ito, di ba binabalaan nila siya? Merong dyan, may siraulo dyan, nangangaral, wag ka makikinig doon. Kasi lagyan pa niya ng bulak yung tenga niya, di ba? Ito siya, si Tufail bin Amr. Wabadaluluhu ajal tahiya wa akramu takdir. Sa pagsalubog daw ng Quraysh sa kanya, binigyan siya ng pinakamainam na pagbati at pinakamarangal na pagpaparangal. Parang ito eh. Parang presidente na dumalaw sa Pilipinas. Inaging trato nila kay Tufail. Waqalu lahu, sabi ng Quraysh sa kanya, Ya Tufail, innaka kadimta biladina. O Tufail, dumalaw ka na sa aming bayan. So ngayon na nakadalaw ka na sa aming bayan. Wahada rajulu alladhi bayna adhurina kada'dalabina. Pero bababalaan ka namin. Merong lalaki na kabilang sa amin na namiminsala sa amin. Baga na nagdudulot ng problema. Ginagawan kami ng problema ng isang lalaki na ito. So nagbabala sila. Mayroong lalaki na nanggugulo sa amin eh. Wakad farraka jama'atana.
pinaghiwa-hiwalay niya yung jamaan namin. Yung gawain niya, bibintang niya lagi sa iba eh. Di ba? Ang gawain niya, binibintang. Tapos ngayon napagtanto ko, di ba dati magkakaaway yan? Torno, tuko, kapitan. Tapos pinisala nila isa't isa. Ngayon magkakampi na silang tatlo, lahat ng ginawa nila sa isa't isa, ibinibintang nila sa akin. Lahat ng ginawa nila sa isa't isa, binibintang nila sa akin. Torno, sabi ni Torno, mula na dumating ako, nagbago yung jama. O, pati kayo na rin. Nagbago daw. Si Torno yung sinasabihan niya noon eh. Mula na dumating, nagbago dito. Lagi may away eh. Tapos, si Torno, pinapalayas ni Tuko. Alam niya yun, si Tuko yung nagpapalayas sa kanya. Tapos ngayon, ako yung tinuturo nila na nagpapalayas sa kanya, yung bibagago. Tapos ito na si Kapitan. Ako na naman hindi sinisisi niya sa mga nangyayari dito. Kunwari, mag-aayos, pag-aayusin tayo. Ayaw naman humarap sa akin. Wala yun, sila yung parang nga, di ba? Tatlo sila eh. Ang tauhid. Tatlo sila. Sabi, pinag-iwahawalay daw yung jamaan nila. Wasyat at amrana. At kumbaga binulabog yung aming mga gawain. Wa innama qawluhu kas-sihr. Ang pananalita niya ay katulad lamang ng salamangka. Katulad lang ng salamangka. Kumbaga, yung pananalita niya, iba yung dating eh. Mapapaniwala ka niya. Baga ganun. Maano ka, may engganyo o yung mabubudol. Yung budol-budol. Ano yan eh. Nangyari sa akin yun actually, may nasalubong akong yung mambubudol. Bata pa ako noon, high school. Meron daw siyang perang dala-dala. Papasama siya sa akin. Meron siyang bibilhin. Kasi wala raw siyang tiwala dun sa mga tao. Taga Maynila. Hindi siya taga Maynila daw. Papasama sa akin. Pero siyang ganda kabandel. Tapos pinapahawakan niya sa ikaw na maghawak. Tapos samahan mo lang ako dyan sa may bandang Divisoria. May bibilhin ako. Hindi kasi ako taga rito eh. Hawakan ko rin pera niya. Pero sabi niya, papahawakan ko naman sa iyo yung pera mo. Ibigay mo na sa akin muna yung relo mo. Yung relo ko maganda, binili ng tatay ko yun, automatic na mahal pa nun yung mga mga automatic na relo. Yung Orient yun, Orient parang Seiko yun. Nasa akin na nga yung pera eh, nilagay ko na nga sa doon ko pa nilagay nga sa medyas ko eh. Kasi naka-roll yun, nakabilot, ganun. May bibilin daw sa Divisoria. Sabi ko, hindi pwede. Paano ko masabi? Nagkalangat-wiran na lang ako eh. Sa bandang huli, nakaramdam na ako. Balik ko na sa yung pera ko, may pupuntahan pa ako. Inabala mo lang ako eh. Pero nung nilabas ko na nga yung pera, parang yung unang tingin ko doon sa pera, totoo, pero nung paghuha ko na doon sa doon sa pera, parang napapansin, parang yung harap lang nito yung totoo eh. Tapos yung loob, puro mga ginupit na lang na bond paper. Oo, ganun. Play money, maliit pa yun eh. Ano na lang talaga, yung pabalat na lang yung nangyari. Sila, yung pag yung budol kasi, lalansihin ka nila, kumbaga, gagawin ka nilang abala sa ibang bagay. Kasi di mo alam, niloloko ka na pala. Paano nangyari doon sa suklian? Di ba? Ganun yun eh. Parang yung yung lagi ko na kwento sa inyo. Si Panchito tsaka si Dolphy. Nangihiram nakalimutan ko sino sa kanila nangihiram. Bandang huli siya tuloy nagkautang eh. Siya yung inuutangan. Siya tuloy nagkautang kasi kulang yung pinautang niya dun sa nangutang sa kanya. So, budol. Natutunan na naman si Yasin ng mga pinagbabawal na teknik. Hindi siya ngayon tumatawa eh. Mamaya bubelo pa yan. Wayufarrico bayna rajuli wa abihi. Pinaghihiwalay niya daw yung lalaki tsaka yung tatay nito. Yung mga mag-ama, pinag-aaway niya. Totoo nga. Diba may mga nagmumuslim na bata, tapos nag-aaway sila ng tatay nila, parang sina Suhail, diba? Tsaka yung mga anak niya. Wabay na rajuli wa aki. At nag-aaway-aaway daw yung lalaki at yung kapatid nito.
May mga magkakapatid, di ba, magkaiba silang reliyon. Halimbawa si Abu Hudayfa, nalala niyo sa Omar series, yung amo ni Salim, tapos yung ate niya, sino? Si Hind, yung ate niya. Oh, ayos pa, siya lang, bubuelo lang yan. Bigla sisigaw yung, huy. Napipigil yung tawa niya. Wabay na rajuli wa zawjihi. At pinaghihiwalay niya daw yung lalaki, tsaka asawa nito. Sabi na yun, kagaguhan ang pinagsasabi nila eh. Wa inna naksha alayka wa ala qawmika ma qad dakhala alayna. Kinatatakutan namin para sa iyo at para sa tribo mo na mangyari sa inyo yung nangyari sa amin. Fala tukallimhu wala tasma'anna minhu shay'an. Wag mo siyang kakausapin at wag kang makikinig sa kanya. Yung nga sabi dito, fail. Fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'at alla asma'a minhu shay'an. So, nanatili daw sila na ganun yung sinasabi. Baka hindi lang isa yung kumakausap kay Tufail, marami. Kasi di ba, ilan ba yung madalas na nababanggit sa mga sa Quraysh, di ba? Si Abu Jahal, si Al-Walid, yung tatay ni Khalid bin Al-Walid, si Utbah bin Rabi'ah, at yung iba pang matatanda ng Quraysh. Biro niya, mapapaniwala ka talaga nila. Ilan na yung nagsasalita eh. Isipin mo, totoo siguro kasi lahat sila pare-pareho ng sinasabi. Ayun na nga yung masama. Kapag ginawa ng tao, nabatayan ng pagiging tama ng isang bagay, yung dami ng mga nagsasalita tungkol dito. Na yung kasinungalingan, sa sobrang dami nilang naniniwala sa kasinungalingan, na pagmumukha nila itong katotohanan. So, nanatili raw sila hanggang sa maniwala na siya talaga na wag niyang kakausapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o wag daw siyang makikinig, wala ukallimu, at wag daw siyang makikipag-usap dito. Hatta hasyautu udnihi na gadawtu ila al-masjidi kurusufan. So, napaniwala siya ng matindi ng Quraysh hanggang sa naglagay na nga siya ng bulak doon sa kanyang tenga nang nagpunta siya doon sa Kaaba. Waliyadu billah. So, din siya, napaniwala din siya. Bukas yung isip niya, pero syempre, siguro inisip na rin niya, matalino naman siya eh. Mag-iingat lang siya. Mag-iingat lang siya sa kanyang pupuntahan. Alhamdulillah. So, tutuloy na natin ito next week inshallah. Natalakay na natin to sa talambuhay ng mga sahaba. Set to fail. Pero magandang mabalikan natin ngayon inshallah. So, tuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.